Ma'am, ano po ba ang mas madaling pag-aralan? GTAW po ba or SMAW? Aspiring welder po, balak mag-aral sa TESDA. Yan po ang tanong sa akin ng isa sa mga viewers ko nung nakaraang live ko. Kaso di ko na siya nasagot ng maayos dahil sakto namang mag-uumpisa na rin kasi kaming mag-work that time. Actually, may nagawa na akong video tungkol sa tanong ni Sir. Pero para mas updated, eto, gumawa ako ng bago para sa tanong niya. So, para sa kanyang tanong, ang pinakamadaling matutunan na welding process is ang SMAW o mas kilala natin sa tawag na stick welding. Ito rin ang kinukonsidera bilang isang simplest form of welding before. Ibig sabihin, noong hindi pa lumalabas yung laser welding, kung familiar kayo doon. Di ba nga sa TikTok or kahit sa YouTube, may nakikita na tayong nagpo-promote ng laser welding? Na kung titignan mo naman talaga ay parang madali lang gamitin sa paghinang. Kaya for me, yun ang pinakamadaling welding process so far sa ngayon. Ang SMAW welding process din ang pinakamura or most affordable welding dahil yung mga kagamitan nito ay madaling mahanap or mabili. Ang importante lang naman dito is syempre meron kang welding machine, welding holder at welding rod. Kaya hindi rin nakapagtataka na karamihan sa training center, particularly ang TESDA, SMAW ang madalas nilang pinapatraining. And as for the topic, yun nga, itong SMAW welding ang mas pinakamadaling matutunan. Ang dapat mo lang tandaan sa pag-aaral nito is yung tamang adjustment ng iyong amperahe, yung tamang tutok at angle ng rod habang naghihinang, at yung tamang timing at posisyon ng kamay mo sa paghagod or pagpapalakad ng rod habang naghihinang. Samantalang ang GTAW naman o mas kilala natin sa tawag na TIG welding ay isa sa pinakamahirap matutunan na welding process. Isa din ito sa pinaka-expensive or pinakamahal na welding process dahil sa mga gamit nito sa paghihinang. Isa sa mga nagpapamahal na gamit nito is yung argon gas, which is very expensive naman talaga, yung filler rod at yung TIG torch na gamit sa paghihinang. Kaya hindi rin nakapagtataka na limitado lang ang pagpapatraining nito sa mga training center, lalo na sa TESDA. At kung meron naman nagpapatraining na training center, ay mahal din ang bayad sa kanilang training. Mahirap nga itong pag-aralan dahil una, gagamitin mo yung dalawang kamay mo sa paghihinang, which is yung isang kamay is nakahawak sa filler rod at yung isang kamay naman ay nakahawak sa TIG torch. Pangalawa, dapat mong pag-aralan yung tamang timing at paraan ng pag-slide or pagtulak ng filler rod mo doon sa TIG torch. Yun bang pag-aralan mo kung paano at kailan mo pagsabayin yung galaw ng filler rod at yung TIG torch mo habang naghihinang. Personally, yung part na nahirapan din akong matutunan nung baguhan pa lang ako is kung paano ko pagsabayin yung kamay ko na nakahawak sa filler at yung kamay ko na nakahawak naman sa TIG torch. Yun bang naitutulak ko nga yung filler pero di naman gumagalaw yung TIG torch? Or gumagalaw naman yung TIG torch ko pero stack up naman yung filler? Parang ganun. And lastly, syempre, alamin mo din yung tamang amperahe mo sa paghinang. Pero ito naman ang twist. Once na matutunan mo at naging eksperto ka na sa TIG or nagamay mo na rin ang paggamit ng TIG welding, mind you, kapag nagkaganon, alam kong masasabi mo din sa sarili mo na mas madali na pala ang TIG welding kesa sa SMAW. That's for sure. Yun bang nahirapan ka nga sa umpisa pero ginhawa ka naman sa huli? Kung ako naman ang tatanungin mo kung ano ang best pag-aralan sa dalawa, I strongly suggest na pag-aralan mo na lang yung dalawa. Dahil yung dalawa na yan, GTAW at SMAW, yan ang pinaka-in-demand na welding process, mapa-local man yan, at lalong-lalo na, syempre sa abroad. At mas malaki din ang sahod mo kapag isa ka ng welder combination kumpara doon sa mga hindi pa marunong sa TIG welding. So, yan ang sagot ko sa tanong ni Sir. And before I end my video, salamat ulit sa mga viewers ko na laging nanonood ng mga boring videos ko. At ganun din syempre sa mga #1 bashers ko dyan na lagi din namang nakabantay sa mga post ko para i-bash nila. Maraming salamat sa inyo. See you next time. Bye!